Gandang buhay mga sir at ma'am ko. Welcome to my channel. For today's video ay gagawa tayo ng self-watering container, isa sa mga project ng aming eskwelahan. So may mga kasamahan tayo, may mga co-teacher tayong mga kasama dito mamaya-maya. So ito yung itatanim natin today. Ito yung tinatawag na Carolina Reaper, the hottest chili in the world. So wala tayong available na seedling kundi ito lang. So mamaya itatanim natin gamit ang self-watering container. Ito yung mga materials and tools na gagamitin natin sa self-watering container. Una, itong wood screw, preferably stainless, 1 inch diameter, 16 inches long PVC pipe. Yung isang side ng PVC ay nakakat ng slanted, then plastic bilao, then need din natin ng cutter. Kung wala namang cutter ay pwede naman yung grinder or scissors. Then need din natin ng handrail, marker, drill bit, 1 inch and 3 inch diameter holes saw, then push-pull rule. Natin lupa, may kasama ng compost yan. Then ito naman ay rice hull. Then kailangan din natin ng 16 liters na timba. So ito naman yung PVC pipe, cut na siya ng 4 inches ang haba. Then ang diameter naman niya ay 3 inches. So used na itong mga PVC pipe, ni-recycled lang natin. Gamit ang compass, magre-layout tayo ng plastic separator. So ang diameter nito ay 27 cm at ikakat natin gamit ang grinder or gunting. Ikakat na natin yung ating plastic bilao. So make sure na yung ating mata ay mayroong face shield para maprotektahan yung ating mga mata. So ikakat ni Sir Robert Domingo yung plastic bilao gamit ang grinder. So ikakat na natin yung ating plastic separator. Susundan lang natin yung layout lines na ginawa natin earlier. So yun ang magiging guide natin kung saan ikakat yung ating plastic bilao na magsisilbing separator natin. Then may habang ginagawa ni Sir Robert, may mga nag-o-observe. Nandiyan si Sir Art, Sir Charlouis na nakagreen na mahiyain, at ang teacher ng automotive na si Sir Kabuhat ay nag-o-observe sa ginagawa ni Sir Robert Domingo. Yan. So dahan-dahan lang yung pagkakat para sigurado na medyo bilog na yung ating plastic separator. So hindi naman maselan yung ating separator na yan. Hindi maselan ng sukat, kahit lumiit ng konti, alam problema. So ingat lang at laging may takip yung ating mata na face shield para maprotektahan ito kung sakaling may tumalsik na plastic at grinding disc debris. After makat ni Sir Domingo yung ating plastic separator ay bubutasan naman natin yung gitna ng ating separator. So gamit ang electric drill ay bubutasan natin siya gamit ang hole saw. Ang diameter ng ating hole saw ay 3 inches. So bubutasin natin yan. Then dun sa pagitan ng sahig at ating separator ay nilagyan natin ng kahoy para hindi tumama yung ating hole saw doon sa sahig, para hindi kagad masira yung ating talim. Kailan isang uniform lang makita.
After nating makat yung center hole natin na 3-inch diameter hole saw, ay kakabit naman natin yung 1-inch diameter hole saw. So bubutas tayo sa isang side ng ating ginawang plastic separator para doon yung entry point ng ating 1-inch diameter PVC pipe na magsisilbing top up tube tuwing tayo ay magdidilig or magpe-fertilize sa ating mga halaman. Make sure lang na mahigpit yung ating hole saw para hindi matatanggal habang nagbubutas tayo ng ating plastic separator. Sa isang side ng ating separator, cut lang tayo ng 1-inch diameter hole. Gamit ang 1/2 inch diameter na drill bit ay magbubutas tayo ng 8 to 10 holes sa ating plastic separator. So ito yung magsisilbing drain mula dun sa ating soil medium papunta sa ating water reservoir. Doon magsisip down yung ating tubig na itidilig sa ating halaman. Rodel, sa red, kaway-kaway naman. Gamit ang marker at push-pull rule ay mag-layout tayo ng overflow sa ating 16 liters na container. So ang taas niya ay 4 inches mula sa ilalim ng timba. Gamit ang drill ay magbubutas tayo ng overflow. Ang sukat ng ating overflow ay 1/2 inch diameter. Bali yung overflow natin ay nasa ilalim ng plastic separator at ng ating soil medium. Yung PVC pipe at ang haba nito ay 4 inches ay dadagdagan natin ng groove para yung tubig sa ilalim ng ating water reservoir ay tagus-tagusan doon sa ating spacer na PVC pipe. So meron na siyang previous cut, so dadagdagan lang natin para yung flow ng ating tubig sa ilalim ng ating self-watering container ay tagus-tagusan doon sa ating PVC pipe na spacer. Ito na yung component ng ating self-watering container, PVC pipe, 3-inch diameter, piece of cloth, plastic separator, then 1-inch diameter PVC pipe. So ilalagay lang natin yung ating spacer doon sa pinakailalim ng timba. So 5 piraso siya. Siya yung magsisilbing support doon sa ating soil medium para hindi bumaba o sumama doon sa ating water reservoir. Then after mailagay yung ating spacer, ilalagay naman natin yung ating plastic separator na binutasan kanina. Then after that, yung PVC pipe. Make sure na yung slant portion ang nasa ilalim ng ating water reservoir. Then after that, ilalagay natin yung tela. So yung tela na to ay siya yung magsasala sa lupa or soil medium na hindi sumama doon sa ating soil water reservoir. At the same time, siya yung magsisilbing wick o sisip-sip ng tubig papunta sa ating soil medium. Gamit ang 1/2 inch na screen ay bibistayin natin yung ating topsoil at compost para matanggal yung mga small debris tulad ng bato at maliliit na twigs or sanga. Then katulong natin si Sir Robert, si Sir Art at si Sir Charlouie na aming cheerleader sa pagbibistay ng compost at topsoil. After ma-screen ang topsoil at compost ay hahaluan natin ng ipa yung ating soil. Ang purpose ng ipa ay para maging aerated yung ating soil medium na gustong-gusto ng mga halaman para lalong gumanda yung paglaki ng ating mga tanim na halaman. So hahaluin lang natin yan, make sure na halong-halo. Then after ihalo ay ilalagay na natin doon sa ating self-watering container.
So lalagyan na natin ng soil medium yung ating self-watering container. Unahin natin yung gitna. Make sure na sagad sa ilalim yung ating soil medium doon sa pinaka-center ng butas natin sa separator. Then lagyan lang natin ng soil medium. Then huwag natin masyadong pupunuin. Mag-iwan tayo ng 3 inches from the top. Then ilalagay na natin yung ating seedling na Carolina Reaper. Hukay lang tayo sa gitna. Then ilulubog na natin o itatanim na natin yung ating Carolina Reaper. Then magdadagdag tayo ng konting soil medium doon sa ating self-watering container. 2 inches mula sa taas ng timba ay bubutas tayo ng 2 mm hole sa tapat ng 1 inch diameter PVC pipe. So ang purpose nito ay para ma-secure natin yung PVC pipe dun sa ating timba. So mas magandang gamitin ay stainless screw para hindi siya kinakalawang. Again, ang purpose ng pag-screw ng ating timba doon sa top-up tube or PVC pipe ay para ma-secure siya at hindi basta-basta nabubunot. Gamit ang rigador ay didiligan na natin yung ating halaman. Make sure na saturated na yung ating soil medium. So ang indicator na sapat na yung tubig natin na dinidilig ay kapag may lumabas ng tubig doon sa ating overflow. So mapapansin sa video ay may lumalabas ng tubig doon sa ating overflow. Ibig sabihin puno na yung ating water reservoir ng ating self-watering container. Natapos na natin yung ating self-watering container, katulong yung mga kasamahan nating guro. So i-update namin kayo sa next video namin. Please like and subscribe and share na rin para matulungan nyo naman na lumaki ang aming channel at patuloy kaming gumawa ng mga video tulad ito. Magandang buhay and God bless us all.